So ito mga boss, ay gagawin natin ngayon ay kung paano tayo mag-adapt ng ating antenna. So meron ako ditong, EP110. So ang gagawin natin ngayon is i-adapt natin siya sa ating OC200 sa ating Umada setup. So hindi na kailangan pa nating i-config ito. Ang gagawin lang natin is i-adapt lang. So dapat i-reset natin muna ito. Ayan, kung meron siyang naka-config ito, dapat i-reset niyo muna. So, saksak natin sa ating yung antenna natin. Tapos yung LAN nito sa ating AP isasaksak natin sa ating port, kahit saan dito na port, dito sa ating controller. So, saksak natin yan. So, automatic ay makikita natin siya sa ating Umada dashboard. So, ayan. So, punta lang kayo dito. So, ngayon boss ay punta tayo sa ating dashboard, Umada dashboard natin. Open lang natin yan. Then dito makikita nyo, nandito yung EP ko, yung EEP610 outdoor antenna. Then itong EEP110 is ay saksak natin doon sa ating controller switch. Then refresh lang natin ito. Hintayin lang natin na lumabas. Punta muna tayo dito sa ating, hindi pa na lumabas yung ating EP110. Punta muna tayo dito sa ating settings. So dito sa settings, kung ano yung ginawa natin na SSID dito, ito sa WLAN, ayan, sa wireless network. Punta tayo sa wireless network, then punta tayo sa WLAN. So pag pinindot natin yan, dito, dito kayo gagawa muna ng yung SSID. So meron akong nagawa dito, yan. Kung ano yung nilagay nyo dito, yun yung SSID doon sa ating EP. Lahat po ng EP, lahat po ng antenna na ating i-adapt doon sa ating OC200 sa Umada ay ito po yung lalabas sa kanya. Kung anong nilagay nyo dito, yun din ang lalabas doon sa ating mga antenna. So dito pwede ko rin i-enable itong 6 GHz. So ayan. Wala na tayong gagawin dyan. Maglalagay lang kayo ng SSID or yung pangalan ng inyong voucher. So apply lang natin. Ayan, successful na yung ating paggawa ng SSID. So punta tayo sa ating device. Ayan, nakapinding pa yung ating. So ayan, nakikita na yung ating nakapinding pa yung ating EEP110. Ayan, pinding pa. So mamaya punta muna tayo sa ating settings, then punta tayo sa ating portal. So pagkatapos niyo dito sa WLAN, punta muna kayo sa ating portal. So dito sa portal, gagawa kayo ng inyong portal, sarili nyong portal. So paggawa niyo ng portal, portal name, ito lang yung nilagay ko din, yung SSID rin. So dito, SSID. So nakalagay sa hotspot. Ayan. Then nakaselect yung ating voucher. Ayan, yan lang yung gagawin nyo. Ito yung pinili kong SSID. So gagawin nyo dito is, ayan. Tapos check nyo itong default SSID. Then ito yung lalabas. Pag hindi kayo gumawa doon ng SSID, hindi nyo ito makikita. So dapat ito gawin nyo muna yung ating WLAN. Gagawa muna kayo ng pangalan ng inyong antenna. Then ito na yung labas. So apply nyo lang. Then punta tayo sa ating devices.
So yun nga sabi ko nga kanina, lahat po ng EP or EEP na antenna niyan isinaksak niyo doon sa ating OC200 sa ating switch, Mada setup ay lalabas po yan dito. Wag lang yung mga kumpas, mga iba dyan. Basta ang tatanggapin niya is itong EEP. Ang pinakababa niyang tanggapin is itong EEP 110 TP-Link. Ayan. So, pwede nyo lang i-check yung version. Makikita nyo dito, pwede nyo siyang i-upgrade. I-upgrade yung version niya. So, ngayon nakapinding yung ating EEP110. So, adapt lang natin dito. Makikita nyo dito sa dulo may action. So, makikita nyo. Itong dalawa na to is naka-adapt na to kanina. So, adapt natin itong ating EEP110. So, pag adapt natin yan, hintayin lang natin. So, ngayon adapting field. And retry natin. So, ngayon, pag ganito, so admin lang. Admin, password is so retry natin. Then, admin lang siguro to. Hintayin natin mga adapt. Ay. Adapting. So, ayan, provisioning na. Provisioning. Tayo lang natin na mag-adapt siya. So, ayan, connected na. So, lahat po ng antenna na na-adapt dito ay automatic na yung makikita nyong ESSID ay itong ginawa natin sa ating settings dito sa WLAN. So, yan po ang makikita niya. So, ito yung ESSID na makikita ng lahat ng client kahit sa ang EP. So, hanggang dito na lang at kung may katanungan kayo ay comment lang kayo sa baba at sasagutin natin. Salamat.